So ayan, magandang gabi po sa ating lahat at happy Vesper and happy Sabbath. Para po sa pagsisimula ng ating programa, tayo muna ay mag-aawitan. Pero bago po nun, tayo muna ay muko para sa ating mixing panalangin. Let us pray. Ama, madadakila ka po sa lahat, Panginoon, sa gabing ito, patuloy po namin ibinabalik ang aming papuri at salamat sa iyong padakilang pangalan. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, hinihiling po namin ang ikaw po ang siyang manguna at bigyan po kami ng magandang boses, Panginoon, na sa ganun ang bawat namin awitin ay amin tumaawit na maayos at patuloy po namin ito mapapurihan, dakilang pangalan. Patuloy niyo kami samahan sa pangalan ng Jesus. Amen. Para pa sa ating unang awit, ating pong awitin sa hymn 187, Draw Me Nearer. For our next song, let's sing Redeem.
Sunod pa nating awitin sa hymn 85, I Will Sing of Jesus' Love. Para po sa ating opening song, inanyayahan ko po na lahat at tumayo at ating awitin sa hymn 135, Praise Him, Praise Him.
Tayo po'y lumuhod para sa ating panalangin. Let's pray. Ama naming banal, nandiyan po sa taas na sa mga langit. Maraming salamat po sa mga araw na ito na kami po inyong iningatan at wala po nangyaring masama. Pinapasalamatan din po namin na patuloy niyo po kaming binibigyan ng mga blessings and good health at ngayon po ay nandito pa rin po kami sa inyong harapan nagpupurit nagpapasalamat. Panginoon, dadalahin po namin ngayong gabi na ito. Naway bigyan niyo po kami ng katalinuhan, kaisipan, kalaman upang may maintindihan po kami sa aming mapapakinggang mga mensahe at dinadalangin din po namin, Panginoon. Ang mga papunta pa lamang po ay naway ingatan niyo rin po sila, kaya na rin po kami dito. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa isipan, salita at sugawa, lima po health. Ito po sa matiling, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Happy Sabbath. I know na bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang struggles na pinagdadaanan, but thankfully, thank you Lord kasi nandito na naman po tayo at magkakasama at nagkakatipon-tipon po ulit. Salamat po sa mga matatamis na mga ngiti na ating nakikita sa inyong mga labi. Ang gaganda at gugwapo ng mga anak ng Panginoon. I am beyond happy and privileged to introduce the participants of our worship program this evening. Ang chorister po natin ay si Sister Melissa Masong at pinangunahan po tayo sa pambungad na panalangin ni Sister Alaysa Mascardo at ang inyong presider, Sister Luna Salazar. At pagkatapos ko po ay bago po tayo makakarinig ng mensahe na nagmula sa Panginoon na pagkakaloob po sa atin ng isa po sa magigiting natin ng mga kolportor. Yes? Yes. Na si Brother John Brani from our Philippine Publishing House. At makakarinig po muna tayo ng special song na pagkakaloob po sa atin ni Brother Jimmy Salazar Jr. Yun lamang po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa at isunod na po natin ang special song ni Brother Jimmy Salazar. Biyaya mo sa akin laging
katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit noon dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Hello, hello. Isang magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Ang inyong paglingkod ay first time na nakapagsamba at nakadala sa inyong church. First time din na makapunta dito sa makapasok sa church na ito. Ang inyong pong lingkod, mga kapatid, ay isang literature evangelist sa gawain ng Panginoon sa Manila. 1 year na po ako sa Manila, mga kapatid. Ay ang gawain ng Panginoon ay lumalawak at dumadami ang gawain ng bilang isang colportor. Kaya meron ding mga kapatid natin sa Manila ay handang gumawa sa gawain. Kaya alam natin na malapit ng panahon ay ating pong ihanda ang ating sarili. At gusto natin na gumawa at madala sa pananampalataya ang mga kaibigan natin na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Ang inyong lingkod, mga kapatid, ay may karanasan kung paano may kayat ng isang kaluluwa na kung nandahilan sa isang libro na yung sulat ni Joe White na ito ay makakatulong sa iba't ibang mga tao na ibabahagi. Makikita nyo po yan sa YouTube o sa Facebook na yung pagbabahagi ng libro at merong isang sponsor po nagbibigay na tumutulong upang ibahagi sa mga tao. Ang aming ibang kasama namin ay pumunta sa jeep, bus para ipangaral, ibahagi yung libro. Libre at walang bayad. Kaya ito ay malaking tulong na makakaalam, makakita ng katotohanan. Mabasa ang libro ito. Mga kapatid, ay bago po ako magsimula, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, Panginoon, sa araw ng Sabat na ito, kami po ay mag-aaral ng inyong banal salita. Panginoon,
hinihingi po namin ang inyong banal na presensya. Nawa ang aming puso't isipan ay patuloy namin buksan ang aming pag-aralan ng inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gumawa, makatulong sa inyong banal na gawain habang kayo ay malapit nang dumating sa lupang ito. Patawad po, Panginoon, sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming sapdalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath sa inyo lahat, mga kapatid. Happy Vesper po. Ako po ay medyo may kinakabahan di konti ano. Pag first time, basta may konting kaba. Pero mamaya, mawala din yan. Ang gawain ng isang manggagawa, maliban pa sa missionary work, ay pareho lamang. Pero ang gawain din ng isang korpultor ay hindi madali. Medyo mahirap, medyo madali. Pero madali lang yan kapag tayo ay humihingi sa Panginoon. Ang paghingi sa Panginoon, mga kapatid, ay kumbaga mayroon tayong pagkukulang, may kahinaan upang ating makita, malapasan natin yung ating pagkukulang sa ating Panginoon. Lahat tayo ay makasalanan sa gawain ng Panginoon. Lahat sa araw-araw na ating buhay, araw o bukas man, kinabukasan man, ay nakakasala pa rin tayo sa Panginoon. Subalit, ang ating paglilingkod sa Panginoon at yung ating panghahawakan na panampalataya ay hindi pa rin nawala. Ang gawain ng Panginoon, mga kapatid, ay lumalawak. Noong kami ay nasa CLC, na lagi kaming nagseminar, meeting, bawat grupo ay may mga kanya-kanyang hawak na libro at may mga sponsor. Dumadami din ang mga willing na sumali sa gawain ng Panginoon. Mayroong sa isang lugar, isang city, may malayong lugar, kaya magkaiba. Kumbaga nagtulong yung mga diretso ipagilis sa gawain ng Panginoon. Kaya nagsama-sama, lalong lumalag at maraming kumukuha, order, at willing nilang ito basahin. Mayroong isang kaibigan natin na gusto niya rin malaman ang katotohanan. Bakit sa atin daw ay bawal ang baboy? Kaya, nung nagtanong siya, ay binabasa namin yung verse ng Bible kung bakit bawal yung sa atin yung kormal-dumal. Bawal sa Seventh-day Adventist yung baboy. Kaya hindi niya alam. Kaya marami pang mga tao na hindi pa nakakalam ng katotohanan. Ang pag-aaral natin, mga kapatid, ay tungo kay Kristo. Kung paano natin makilala si Kristo. Kung paano natin hanapin si Kristo. Kaya habang sa panahon ngayon ay gumugulo, nagkakaroon ng giras sa Middle East, mga kapatid, at nagkaroon ng crisis sa panahon ngayon. Kaya tama sa hula na ang bansa ay laban sa bansa, makakaroon ng digmaan sa iba't ibang dako. Kaya tama sa Biblia na ito ay simbolo na malapit ang dumating ang Panginoon. Kaya tayo, habang tayo nabubuhay, mga kapatid, ay patuloy tayong gumagawa sa gawain ng Panginoon. Kahit kunting tulong lang, Bible study, ipag-pray mo yung kaibigan mo, kapitbahay mo, kilala mo, i-share natin, makatulong tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya ako naparito dahil meron akong kinukuha dito. Yung aking mama ay gustong pumunta dito para kami ay magkambas dito sa Palawan. Pero yung aming grupo, yung aming leader ay nasa Manila. Sige siyang panigurado sa bus, nangangaral. Makikita niyo po sa kanyang Facebook page
Walang hiyahiya mga kapatid. Ang lahat ng mga kasama na leader, kasama ng mga kultur ay nagbibigay ng libro na ganyan ka-nipis ng libro at saka yung libro na kapal na makikita doon kung ano yung tamang aral ng Sabado. Kaya may isang kaibigan tayo na nabatismuhan dahil sa pagbibigay ng libro. Kaya masaya mga kapatid ang isang kultur kapag ang gawain ng Panginoon ay nagkasama, masaya, tumutulong sa gawain ng Panginoon, ay lalong sumisigla, lumiliwanag yung panampalataya mo, umiinit yung panampalataya mo habang nasa gawain ng Panginoon. Kahit mahirap ang buhay, ay sige pa rin magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Alam niyo pa mga kapatid, habang kami ay nasa sa CLC, ang bawat experience ng mga kultur ay may karanasan. Matindi yung kanilang karanasan. Ibinabahagi yung kanilang experience na ang sabi, may kasama silang isang anghel na yung pinakain sila ng kaibigan na nakakambas na kumukuha ng libro. Ang sabi nila, mayroon po kayong kasama na nakaputi na damit. Samantalang dalawa lang sila. Nung sumakay sila ng bus, sinisingil sila ng bus na, ay, ma'am, sir, may kasama po kayo. Yung nasa likod, kung nakaputi. Tumitingin sila sa likod, wala naman. Dalawa lang naman sila. Kaya maganda mga kapatid, habang ang gawain ng Panginoon ay sinasamahan tayo ng mga anghel na hindi natin nakikita. Pero alam natin na may kasama tayo, ang Diyos, na yung nagsugo ang kanyang mga anghel. Mga kapatid, ang dadalhin ko sa inyo ay sa John chapter 14. Sa verse 1, John chapter 14 verse 1 hanggang 3. Huwag mapagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko pa sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Mga kapatid, habang sumampalataya tayo sa Panginoon, ay huwag tayong babagabag. Yan po ang sabi ng Biblia. Dahil maraming inihanda na Panginoon, habang nasa lupa pa tayo, maraming inihanda na Panginoon ng tahanan. Kahit namatay man tayo at ulit tayo bubuhayin, dadalhin pa rin tayo ng Panginoon. Subalit, ipagpray natin sa Panginoon mga kapatid na tayo ay siguradong kasama ng Panginoon. Ang ating pananampalatayang ito ay ito yung panghawakan natin na madala sa langit na bayan na kasama natin ang Panginoon. Habang tayo ay nabubuhay, ay gumagawa pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. Sa hirap ng buhay na ngayon, mga kapatid, bilang isang kultur, pero hindi natin ipagsawalang bahala ang gawain ng Panginoon. Ang pangangaral, missionary work, pastor, seaman, layman, lahat ng yan ay iba't ibang gawain. At may mga talentong bawat isa sa atin ay gagamitin natin sa gawain ng Panginoon. Kahit kunti lamang mga kapatid, ay gawin natin ito na ipangaral ang mabuting balita. Ang Panginoon ay matutuwa sa atin.
Kahit ako mga kapatid, kahit hindi masyadong magaling, konting talento, pero ibinibigay ko ang aking buhay sa Panginoon para sa gawain. Hindi lamang sa co-culture, missionary work, may experience din ako dyan. Yan din po ang aking hangarin na makatulong sa gawain ng Panginoon. Lahat tayo gusto natin. Pero sabi ng Biblia, ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Sa buong mundo mga kapatid. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya sa panahon ngayon ng crisis na ito, na sa pagkakaroon ng gera, ay ito ay taghirap. Tumaas ang bilihin, tumaas ang langis, gasolina, at ang iba ay hindi na makapaghanap buhay dahil sa hirap. Kaya kawawa tayo mga kapatid dahil sa tayo ay napektuhan. Subalit hindi tayo mawala ng pag-asa mga kapatid dahil kasama natin ang Panginoon. Ang ating paglilingkod na patuloy na pagsimba, pagpure sa Panginoon, hindi lamang sa church mga kapatid kundi sa bahay. Worship sa umaga at gabi. At saka yung pagpure natin mga kapatid, hindi lamang 3 times a day mga kapatid, kasi may kaibigan tayo na 10 times ang kanya pagpure. Umaga at araw at gabi. Kaya sige siya, panalangin na sana ay pagalingin siya mga kapatid. At gumaling siya mga kapatid dahil sa panalangin. Hindi lamang sa panalangin, lagi siya nagbabasa, lagi rin nagsisimba pag-araw ng Sabat, Merkulis, Bernis. Kaya ganyan na tayo mga kapatid, na gusto natin ay lagi tayo present at hindi tayo absent mga kapatid sa panahon ng pagsamba. Na gusto natin maligtas, lahat tayo ay gusto natin na makalangit na bayan. Pero ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang inihanda ng Panginoon ay hindi lamang itong biro, ito ay katotohanan na binibigay ng Panginoon. Kung saan man tayo naroon mga kapatid, sa langit, doon din ang ating Panginoon. Mas lalong makikita natin yung second coming, kung paano darating ang Panginoon. Kaya swerte tayo mga kapatid, at pagpasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay nandito sa katotohanan. Kung paano tayo nagbago mula sa nalukmok na bisyo or sa kalayuan, at tayo ay naging pawang bago. Kaya salamat sa Panginoon, lahat tayo ay pinagpapala ng Panginoon na makita natin ang kanyang katotohanan. Ang sabi po dito sa John 14 verse 4, nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sa 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ano daw? Si Kristo ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang mga kapatid. Kaya asahan natin yung ating buhay sa Panginoon mga kapatid ay buo. Buo yung ating isipan natin. Huwag nating ikalahati sa sanlibutan, kundi buo yung ating isip at pagtitiwala sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon yung ating puso, ang ating isipan, alam niya. Kontrolado niya ang lahat ng tao, yung ating kaisipan. Kaya alam niya yung ating ginagawa, yung ating kaisipan, yung ating damdamin. Kaya swerte tayo mga kapatid. Habang tayo ay nabubuhay sa lupang ito, ay makasama natin ang Panginoon. Ang sabi po dito mga kapatid, sa 10 ng John, hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin?
ang mga salitang aking sinasabi sa iyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Malinaw yung talata, mga kapatid, habang mayroon tayong sumasampalataya ay may ginagawa. Ang nakakatakot dito, mga kapatid, yung sumasampalataya na wala magawa ay patay. Kailangan kumpleto. Yung sumasampalataya na mayroong gawa. Yun po maganda. Pero kung sumasampalataya ka, nagasimba ka, hindi ka gumagawa sa gawain ng Panginoon, ay delikado po yun. Diba po? Kailangan na sa gawain tayo ng Panginoon. Halimbawa, sabihin ng church elder, o meron tayong crusade, meron tayong pangarap, meron tayong house to house, ay kailangan lahat tayo nandoon, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ganun dapat yung nagsama-sama sa gawain ng Panginoon. Pero kung hindi tayo gumagawa sa gawain ng Panginoon, nandoon lang tayo sa bahay, isipin po natin, nakakalungkot isipin. Parang amburing na wala ka sa gawain ng Panginoon. Masaya mga kapatid pag sa gawain ng Panginoon. Nagsama-sama tayo lahat, at lalong umiinit yung ating pananampalataya. Ang sabi po dito sa 12, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Sa 13, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Ano man ang hingin natin sa Panginoon, mga kapatid, ay gagawin ng Panginoon. Lalo tigit yung ating gawain. Ang Panginoon ay laging nariyan, nagmamasid. Kung mayroon tayong hinihingi sa Panginoon, ay ibibigyan niya lahat, mga kapatid. Mayroong isang experience ng aming kasamaan na kukultur, mga kapatid. Ay binigyan ng pagkain na wala siya na makain. Kahit hindi man siya nakabinta at yun ay hulog-hulugan lamang, subalit sa tulong ng Panginoon ay pinapapala siya. Pinag-pray, Panginoon, bigyan mo ako ng pagkain. Kahit hirap ang buhay, subalit nasa gawain pa rin ako ng Panginoon. Kaya pinagpapala, mga kapatid, ng isang kapitbahay, binibigyan. At mayroong nagbibigay na sponsor. Kaya hindi po napabaya ang Panginoon sa atin na bigyan tayo ng pagpapala. Sabi dito sa 14, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Maganda ang talata, mga kapatid. Sa John 14 verse 14, kung anuman ang ating hinihingi sa Panginoon, gagawin niya. Magtiwala tayo, mga kapatid. Subukan natin. Kung lagi tayong nagdadasal, manalangin, ating maranasan yung pagpapala ng Panginoon sa atin. Kahit kunti lamang tayo, mga kapatid, tuloy pa rin tayo sa ating pagsamba. Noong panahon kami ay nakatira sa may Taytay, 3 lang ang pamilya. Tuloy pa rin yung ating pagsamba. Doon kami sa loob ng bahay namin, nagkatipon-tipon, kahit wala kaming simbahan. Pero tuloy pa rin yung pangangaral. Yung aking uncle na si Brother Obet Hilario ay yun ang aming speaker. Kaya pangarap pa rin, mga kapatid, kahit wala kami church, pero doon kami sa loob ng bahay. Kahit kunti lamang, mga kapatid, tuloy pa rin ang pagsamba.
pagpupuri sa Panginoon. Pero, darating ang Panginoon, mayroon tayong kapatid na nabautismuhan. At siya ngayon ay naging isang elder doon sa Barangay Bangisda. Kaya praise the Lord mga kapatid, ang Panginoon ay talagang hindi tayo binabayaan. Marami pa rin kaluluwa na patuloy pa rin makikita ang katotohanan. Yung salita ng Panginoon. Yung turo ng Biblia. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon sapagkat lahat tayo ay masaya nakakatipon sa church na ito sapagkat ang Panginoon ay malapit ng darating. Alam natin ang crisis sa Middle East na ito ay matagal ng ilang mga araw na hindi pa matapos-tapos dahil sa gira. Kaya ito ay malapit ng Panginoon sa lupang ito. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid at ito lamang aking bahagi sa gabing ito. Bilang tugon po sa napakagandang bisahe na ating napakinggan ngayong gabi, tayo pong lahat at tumayo para sa ating closing song. Ating pong awitin, Whosoever Heareth. Dakilang Diyos, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa panahon at oras ng aming pong pagsamba. Ikaw ang aming pong prioridad na aming pong pupurihin at sambay sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga nakalipas na mga araw. Ngayon ay araw ng Sabat. Aming ihanda ang aming mga sarili hanggang sa araw na bukas na pagsamba. Salamat ng marami, Panginoon. Patuloy kami sumasampalataya sa inyo. Samahan nawa ng iyong banal espiritu sa aming pong pag-uwi at sa aming pong patuloy na paglalakad. Maraming salamat, Panginoon, sa aming kalusugan ng pangatawan
na mawala ang lahat ng mga sakit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.